Dear Lady Love TV. Billionaire's Loss of Memory. Tunghayan na po natin ang ikalimang bahagi. Hindi na nagpilit pang magtanong si Jack. Itunutok niya ang tingin sa dinaraanan. Nasa loob sila ng expressway at mabilis ang pagpapatakbo ni Dina. Nakatutok ito sa pagmamaneho, kaya pinili niyang manahimik na lang. Nang lumabas sila ng expressway, saka siya nagtanong uli. Bakit dito ako nakatira? Bakit hindi sa Maynila? Sabi mo noon marami ng tao sa metro. Mahal ang bahay at lupa at matraffic pa. Sana nakumbinsi kita na mag-real estate agent, kaya dito ka na nakabili ng lupa. Ikaw ang nagpapatayo ng bahay mo, Jack. In 6 months time, natapos mo ang bahay na sabi mo pangarap mo. 4 ang kwarto, 2 ang salas at maaliwalas na dining room. Sabi mo kasi kailangang maganda ang paligid kapag kumakain. At ang master's bedroom, may walk-in closet at jacuzzi. Dahil may budget ka, nasunod ang lahat ng gusto mo. Ang dami mong alam tungkol sa akin, Dina. Kasi nga magkaibigan tayo. Nung nasa abroad ka, ako ang palagi mong kinukulit. Para na rin akong nasa abroad sa kakakulit mo sa akin. You'll tell everything to me. Talaga? Ganun ako komportable sa'yo? Oo naman, kasi nga high school pa lang magkasama na tayo. Nung college, kahit magkaiba tayo ng course at school, close pa rin tayo. Pero hindi kita niligawan. Nandidilat ang mga mata na tiningnan siya ni Dina. Pwede ba, Jack? Hindi tayo talo, okay? Maganda si Dina. Makinis ang kutis at maganda rin ang katawan. Mabango pa. Naaamoy niya ang mahinhing samuyo ng gamit nitong pabango. At ang mga kuko, kahit may iksi, alaga sa professional na linis. Light pink ang nakapinta sa mga kuko nito. Nakakapagtaka na hindi niya niligawan si Dina. Kung maniniwala siya sa sinabi nito, she was very attractive. Pero ang sabi nito, hindi sila talo. Parang mahirap paniwalaan. We're here. Yan yung bahay mo. Sabi ni Dina nang huminto sila sa tapat ng isang 2 palapag na bahay. Malaki nga iyon. Maluwang din ang bakuran pero nangangamatay na ang halaman at mas matataas pa ang damo kaysa sa mga halamang talagang nakatanim doon. Bakit ganyan ang itsura? Ganyan ba ang dream house ko? Ilang taon ka kaya sa Amerika? Wala ka namang tagalinis masyado dyan. Ako, paminsan-minsan ko lang yan napapasyalan. Tinitingnan ko lang kung may tumutulo bang bubong or mga gamit na dinadagana. You can't expect me to manicure your lawn, Jack. Huwag ka nang magalit. Sabi niyang nagpipigil ng ngiti ng maluwang. Kapag napipikon si Dina, parang lalo itong gumaganda sa paningin niya. Kompleto sa gamit ang buong bahay pero hubad sa mga dekorasyon. Ni walang nakasabit na kortina. Wall clock lang ang nakapako sa dingding. See? Amoy amag itong bahay mo dahil matagal itong wala nakatira. Kailan ka lang umuwi at obvious na hindi ka pa masyado nakakapaglinis. Talaga bang bahay ko to? Wala man lamang palatandaan sa akin ng mga to. Sa kwarto mo, Jack, may mga picture frames doon. May kuha ng mga kapatid at magulang mo. And as far as I remember, meron din tayong kuha doon. Yun ay kung hindi mo pa binabago ang ilang gamit dito mula nang umuwi ka. Saan ang kwarto ko rito? Sa master's bedroom, of course. Nasa dulo yun sa itaas. Kung gusto mo, libutin mo muna itong bahay bago ka magpunta roon. Ganoon nga ang ginawa nila. 8-seater ang dining table sa maluwang na dining room at karugtong na kusina. Meron namang mesang bilog na pang-apatan. Sa lababo mayroon pang hindi hugas na baso na palatandaang may tao na doon. Gumagana ang refrigerator. May nakastock doon na cold cuts at tubig. Mahilig pala ako sa hotdog, sabi ni Jack. Sinabi mo pa, para kang bata kung kumain ng hotdog. Nakangiti namang sabi ni Dina. Pati maliit na kwarto na mukhang maid's quarter sinilip nila. Wala namang makikita roon, maliban sa bakanteng kama na wala man lang sapin. Hindi rin nila pinalampas na tingnan yung banyo. May sabon doon na gamit at tuwalya nakasampay. Nang umaakit sila, mayroon ding maliit na salas na makikita roon. Ang unang 3 kwarto na sinilip nila, bakanteng-bakante pa. Built-in closet lang ang makikita. Hindi mo nilagyan ng gamit ang mga yan dahil katwiran mo, wala pa namang gagamit. Madali namang bumili kung mayroon ng gagamit. Kaya itong master's room mo, yun yung nilagyan mo ng gamit mo dahil ito yung kwarto mo. Sabi ni Dina na parang isang tourist guide. Ito na rin na nagtulak sa pintong hindi naman nakalak. Malapad ang kamang nasa gitna ng malaking kwarto. Yun nga lang, hindi masyadong ayos ang beddings. Naisip ni Jack kung siyang natulog doon. Ibig sabihin basa na lamang
Niya iniligpit ang hinigaan. May aircon sa isang dingding ng kwarto. Sa bedside table may isang pocketbook. Dinampot niya iyon. Nagbabasa pala ako nito. Sabi mo gusto mong pagkumparahin kung alin ang maganda sa Silence of the Lambs. Yung movie version o yung mismong libro. Pero sa palagay ko, hindi mo pa yan nababasa. Wala ka naman kasing hilig magbasa ng ganyan. Napako ang tingin ni Jack sa chest drawer na nasa isang sulok. Kagrupo ng dalawang malalaking sofa at TV. Parang maliit na sala na rin iyon. Nilapitan niya iyon. Nandoon ang mga litratong sinasabi kanina ni Dina. Tinitigan niya ang kuha ng dalawang may edad. Kahawig niya ang matandang lalaki. Pero pagkakulot ng kanyang buhok ay mukhang nakuha niya sa matandang babae. Siguro lukso ng dugo ang nagdidikta sa kanya na mga magulang niya mga nasa litrato. Kuha naman niya kasama ang dalawa pang lalaki sa isang picture frame. May habig din siya sa mga ito. Instinct na niya nagsabi na kuya niya ang mga iyon. Ang isang frame ay kuha naman ng isang babae na kahawig ng kanyang ina. Wedding picture iyon at foreigner ang groom. Si Angela ang kanilang bunso. At sa tatlo pang litrato, kuha naman nila ni Dina. Matagal nang kuha ang litrato base sa itsura nila. Nakatis pa ang bangs ni Dina at may paddings ang suot na blouse. Mahaba pa ang buhok ni Jack na nakapusod. Nag-long hair pala ako. Sabi niya na parang mas kinausap ang sarili. Saan ba kuha to? Excursion namin niya sa Tagaytay. Sumama ka sa akin kasi gusto mo. At gusto ng mama at mami ko na may chaperone ako. At ikaw ang chaperone ko. Sagot naman ni Dina. Itong picture na to. Tanong ni Jack na kinuha pa ang isang frame. Naka-formal dress tayo rito. Kasal yan ni Angela sa Manila Hotel. Ang reception kaya formal na formal tayo. At itong kuha na to I'm sure sa tapat ito ng bahay. Look, ginagawa pa lang ang bahay na ito. Oo nga. Napagkatuwaan nating mag-picture taking dahil sabi mo noon, gusto mong may souvenir shot ang dream house in the making. Hayan, nag-post tayong dalawa. Tumango si Jack at binaba ang picture frame. Parents ko ito at sila naman ang mga kapatid ko. Sabi niya tumingin kay Dina. Ikaw ang kasama ko sa tatlong frame. Bakit hindi yung girlfriend ko? Sigurado ka hindi kita girlfriend? Umikot ang mga mata ni Dina. Patukan kaya kita para mawala na yung amnesia mo at tumigil ka na sa kakukulit na girlfriend mo ako. Hindi nga eh. Sabi ko na hindi. Natawa siya. You're cute. Umirap ito. Pag pala may amnesia nagiging mambobola. Tumigil ka na Jack. Mabuti pa maiwan ka na rito at magpahinga. Or bahala ka kung ano gusto mong gawin. Uuwi na ako. May trabaho pa ako bukas. Tatalikod na sana si Dina pero pinigilan niya ito sa braso. Teka lang. Kanina pa siya aware na makinis ang kutis ni Dina. Pero noon lang niya ito hinawakan. At parang nagulat pa siya ng ang lambot-lambot niyon. Hindi lang yon. Parang may kakaibang daloy rin ang init na nanulay sa kanya sa casual na paghawak niya rito. Na bumaba ang tingin ng dalaga sa pagkakahawak niya rito, unti-unti niya itong binitawan. Ayaw niya maging dahilan iyon para magalit si Dina. He felt so helpless. Kung hindi dahil sa mga paliwanag nito mula kanina, baka nangangapa siya na kung sino at ano ang nakaraan niya. He needed her. Napalunok si Jack. Ang huling pangungusap ay hindi niya sigurado kung dahil lang sa kailangan niya si Dina para matulungan siya makaalala o dahil mayroon pang mas malalim na dahilan. Oo nga at makulit pa siya. Pero bakit parang ang hirap niya makumbinse na hindi niya girlfriend si Dina? Lalo na ngayon na hawakan niya ito. He could feel the attraction. Oo nga at may problema sa memorya niya pero matalas naman ang kanyang pakiramdam. And the attraction was hard to deny. Lihim na umusal ng pasasalamat si Dina nang bitawan na siya ni Jack. Hindi niya alam kung paano magre-react nang hawakan siya nito. Hindi niya kayang ipaliwanag kung bakit iba ang naging dating ng hawak nito sa kanya. Para bang may kasamang kakaibang kuryente at may hatid na kilig. She didn't like it. At kagaya kanina nakaramdam siya ng pagkaasiwa na magtatanong si Jack kung girlfriend ba siya nito. Parang hindi rin niya magawang mapakali ngayon. Ipinilig niya ang ulo. No, hindi siya dapat mag-isip na kung ano-ano tungkol sa pagkakaibigan nila. They had been friends for more than 10 years. Kahit minsan hindi nila iyon hinaluan ng mali siya. At gaya nga ng ilang beses nilang sinasabi kanina, hindi sila talo. Pero tuwing mangungulit si Jack kung girlfriend ba siya nito, sa kabila ng pagkapiko niya, para din naman siyang kinikiliti sa ideyang iyon. And she was shocked. Si Jack ang nadulas kanina. Ito nagkaroon ng amnesia, pero bakit parang siyang sobrang apektado? For all she knew, mga inosenteng tanong lang nito iyon. Tama, dapat niyang idikdik sa utak na magkaibigan sila
Dahil iyon naman ang totoo. Hindi niya dapat pansinin ang lahat ng bagay na sinasabi ni Jack. She would be in trouble if she would always read between the lines. Baka mamaya, sa bandang huli siya pa ang mapagbintangan naglagay ng mali siya sa magkakaibigan nila. Napatitig si Dina sa litrato nilang naka-frame. 3 sa mga picture frame ay kuha nila. At ang kuha nila sa tapat ng bahay na iyon, mismo habang ginagawa pa, ay parang may hatid na ibang kahulugan. It looks so intimate. Para bang sila ang titira sa bahay na yon. Napabuntong hininga siya. Hayo na naman siya. Nag-iisip ng mali siya sa pagkakaibigan nila. I better go now, Jack. May trabaho pa ako bukas. Anong trabaho mo? Makeup artist. May kakasal bukas at ako mag-aayos. How about me? Hindi alam ni Dina kung mapipikon siya. Sa mga tanong nito, naging mapagpasensya na lang siya. Total dapat talaga niyang intindihin ang kalagayan ni Jack ngayon. Dahil kakauwi mo lang galing sa abroad, wala ka pang trabaho. Para nagbabakasyon ka muna habang pinag-iisipan mo kung anong papasukin mong trabaho dito sa Pilipinas. Meaning to say, wala kang masyadong ginagawa. You can do anything you want. So, wala akong appointment bukas. Gustong matawa ni Dina. Wala. Sama na lang ako sa'yo, pwede? Sandali siya nag-isip. What if kontakin ko si Frank? Mag-uusap din kayo. Baka mas mabuti kung may ibang tao kang makausap kaysa sa akin. Saka yung mga kapatid mo, tawagan mo rin. Do something, Jack. Yung makakatulong para bumalik yung memorya mo. Sana sinabi mo na lang na ayaw mo kong isama. Hindi naman ako magpipilit kung ayaw mo. Mukhang napapahiyang sabi naman ni Jack. Napahiya si Dina. Hindi ka agad nakakibo. Aaminin ko sa iyo ang totoong nararamdaman ko. I feel so helpless. Kung hindi dahil sa iyo, wala ako magiging ideya tungkol sa nakaraan ko at kung sino ako. Ikaw mismo hindi kita matandaan. Nagtitiwala lang ako sa nararamdaman ko. I feel good with you. Sa iyo lang ako nagtitiwala ngayon. Kung sino ang Frank na sinasabi mo, wala akong matanda ang anuman tungkol sa kanya. Oo nga at bala kong tawagan ng mga kapatid ko. Kalabisan ba kung hihilingin ko na sa tabi kita kapag tinatawagan ko sila? Lumambot naman ang kalooban ni Dina sa tono ng boses ni Jack na para bang maiiyak na. Ngayon bumabalak tumawag? Kung pwede sana. Please, tulungan mo ako na maghanap ng contact numbers nila. Napangiti siya. Madali lang yan. May cellphone ka naman. Kapain mo sa bulsa mo. Nang ilabas si Jack ang cellphone, tinitigan nito iyon. Nakalimutan mo rin ba kung paano gamitin yan? Tuturuan ba kita? Umiling si Jack. Natatandaan ko kung paano to gamitin. Nakangiti ng sabi nito. Pinanood ni Dina si Jack habang pinipindot-pindot doon. Maya-maya nagdial ito. Si Kuya Nanding ang tinatawagan ko. Sumulyap ito sa kanya. Saka tumingin sa litrato sa ibabaw ng drawer. Sino ba ito si Kuya Nanding? Itinuro niya. Pareho kayong kulot ng Kuya Nanding mo. Sina John at Angela tuwid ang buhok. Kuya Nanding? Napatingin siya kay Jack. Malamang may sumagot na sa tawag nito. Ikaw si Kuya Nanding? Kuya? Hindi ako nanluloko. May problema ako. Nadulas ako kanina at tumama yung ulo ko sa semento. Sabi ng doktor maayos naman ang resulta ng CT scan at x-ray. Ang problema nagkaroon ako ng amnesia. Huminto si Jack sa pagsasalita at mukhang nakikinig sa sinasabi ng kausap. Wala akong matandaan. Sabi nito maya-maya. Ang kasama ko lang nagsusupply sa akin ng information tungkol sa nakaraan ko. Kahit ang tungkol sa inyo, hindi ko maalala. Siya nagsasabi sa akin ng mga bagay-bagay. She's Dina. Huminto ito ulit. Talaga? Kaibigan ko nga siya. Kung sa bagay, marami talaga siyang alam tungkol sa akin. May mga litrato pa nga kami rito sa bahay ko. Salamat kuya. Ikaw pa lang nakausap ko maliban kay Dina. Oo, tatawagan ko rin mamaya sina kuya. Si Kuya Jay at Angela. Sige, kumusta na lang dyan? Nakangiting pinatay ni Jack ang cellphone. Hindi ko binanggit ang pangalan ng asawa niya at anak. Hindi ko kasi matandaan. Pamilyar ang boses niya. Saka lapat ang loob ko sa pakikipag-usap. Parang ikaw. Akala ko ba tatawag ka sa iba mong kapatid? Maya-maya na lang. Palagay ko wala naman akong ibang problema maliban sa memory loss. Maraming sinabi si Kuya tungkol sa'yo. The bottom line is, magkaibigan nga tayo noon pa. Dina, please, huwag mo naman akong iwan. Dina. Jack. Dina. Ang tawag ng lahat sa akin. Kanina mo pa ako tinatawag. Hindi ako masyadong komportable. Anyway, gusto kitang pagbigyan sa hiling mo, kaya lang, hindi naman pwedeng dito ako matulog. May naghihintay sa akin sa bahay. May asawa ka na ba?
Napangiti si Dina. Wala no, si Jade ang ibig kong sabihin. Napabuntong hininga siya. Noong bagong dating ka, pinaliwanag ko sa iyo kung sino si Jade sa buhay ko. It seems magpapaliwanag na naman uli ako ngayon. At dahil alam niya magtatanong si Jack, ikinwento na niya ang tungkol kay Jade. Ipinaliwanag na rin niya ang pagiging ampon niya sa magkaibigang bakla. Kung makitulog na lang kaya ako sa inyo, sama na lang ako sa iyo, Dina. Natawa siya. Dati ko pang sinasabing sa amin ka na lang muna. Total wala ka namang ginagawa rito. Pero sabi mo nahihiya ka. I guess nakakatanggal ng hiya yung pagkaroon ng amnesia. Gusto ko lang sanang may sasagot sa tanong ko kung mayroon akong biglang maisip na hindi ko kayang sagutin. Hello, Jack. Huwag ka na magpaliwanag, okay? Halika na. Sumama ka na sa akin. Mag-empahe ka na lang ng damit. Bigla siya natigilan. May problema ba? Sa halip na sumagot ay may kinuha siya sa bag. Here, plane tickets. Iniabot niya kay Jack ang mga iyon para mabasa ito. Bago ka nadulas, galing tayo sa travel agency. We're scheduled to go to Bora the day after tomorrow. Pero sa nangyari sa'yo, hindi ko alam kung tutuloy pa tayo o ipapakancel ko na lang yan. You can't get the full refund pero siguro, meron ka pa ring makukuha. Ipapakancel ko yung reservation sa cottage at kasama natin si Jade. Yung batang sinasabi mong ampon mo. Tumango si Dina. Bakit naman tayo hindi tutuloy? May amnesia ka. And so, tumuloy tayo, Dina. Hindi naman siguro bawal sumakay sa eroplano ang may amnesia. Natawa siya ng mahina.